Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan kababayan, ang kanilang mga paninira ang bigitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Contrado Amugawen, meron siyang 53 na mga comments. Lerma Sondita, meron siyang 34 na mga comments. Enge Mentisa, meron siyang 27 na mga comments. Jillian Quezon, meron siyang 34 na mga comments. And Army Lagaso, meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. Wala siya nga pala, doon po sa ating mga bagong viewers mga kabayan, mga bago pong subscribers at hindi pa nila alam kung ano po yung top 5 commenters. Sila po yung mga account, sila po yung mga viewers na marami pong binitawan na comment dyan sa baba sa ating comment section. So bakit ko po sila ina-acknowledge mga kabayan? Kasi nga diba nakita ho natin ang dami pong comment nila. So naisip po na si Ivan kasi nga alam ho natin at saka para malaman nyo rin po na pinapahalagan ko po ang lahat ng yung mga comments. So dahil po nakita na si Ivan na meron pong maraming comment yung isang account mga kabayan, so naisip ko po na gumawa dito ng top 5. Yung marami pong na-comment dyan sa baba, yung napasok po sa top 5 mga kabayan. So at least alam ho natin. Kasi nga hindi po ganun ka-easy talaga ang kanilang ginawa po ng mga efforts mga kabayan. Okay? So thank you so much po sa lahat na lagi pong nag-comment dyan sa baba. And also thank you so much rin po doon po sa ating mga viewers na lagi pong ginagawa na radyo daw araw-araw. Ginawa ng radyo mga kabayan ating programa. So thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge rin po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Maricres, nandyan po si Barbara Butler, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Well, siya nga pala mga kababayan, thank you so much po kay Ma'am Maricres kasi po ang kanyang channel membership, in-upgrade niya mga kababayan. So, in-upgrade niya po. Okay, so thank you so much. And also, pasalamat rin po natin, nilibigay sa atin ng super thanks, yung pang-kalamansi at saka pang-snacks rin po ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Jubita Gibson, nabigay sa atin ng 15 Canadian dollars. Thank you so much. At syempre, isa rin po natin ang ating pong mga early birds, yung lagi pong nangunguna sa pag-comment dyan sa baba. Nandyan sila si Ma'am Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si Retzen Sign. Hi to Len Gonzalez. Kasama rin po natin si Aspernito, Jillian Quezon, Jess TV, Trex Sevilla, Amy Mapalad, Edna Panit Rivera, nandiyan po si Noel Naracida, Flor Figo Mapak, Bayani Pitobias, and hi to Army Lagaso. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan, okay? So, para po iwas-iwas tayo sa sakit-sakit mga kababayan, dapat stay happy tayo. Iwasan niyo po yung mga nakaka-stress po ng mga environment, yung mga lagi pong nainira po sa ating gobyerno mga kababayan, stressful yun na environment. Doon rin po sa ating mga haters,
haters. Doon po sa ating mga pinalangga na mga haters. Tingnan nyo, ang mga haters ito, pinalangga ni Sir Ivan. Kahit na lagi lang tinitira si Sir Ivan, lagi nang sinasabihan po hindi maganda si Sir Ivan. Of course, palangga pa rin po yan ni Sir Ivan. Okay? I miss you already and I love you all. Alam niyo pong kaabayan, dito po sa ating mga haters, alam ko po na tinatrabaho ninyo ang channel po ni Sir Ivan. Alam ko yan. Kasi nga, the other day mga kaabayan, nagka-problema po ating channel. Nagulat nga ako na nung time na po na i-upload ko ang aking vlog mga kaabayan, abay hindi maka-upload si Ivan. Tsaka talaga ang tagal talaga mga kaabayan. So nung na-upload na, medyo may problema pa rin po mga kaabayan. Anong nangyari sa Ivan? Kasi nga 'di ba dito po sa mga content creator. So doon po sa mga nakikita po sa ating YouTube studio, 'di ba? Iba tayo po na mag-upload tayo, makita natin po yung monetization mga kaabayan. 'Di ba? So kapag hindi niyo pa i-on yung monetization, ano ba siya, yung parang dark color pa siya, parang black color na nakaganon pa, parang slash. So kapag i-on niyo mga kaabayan, magi-green ho 'yan. So ibig sabihin, maka-monetize ka or maka-earn ka po sa ating sa inyong YouTube through advertisement. Ang problema ng kaabayan, kasi nga meron sigurong nag-report po, as in maraming nag-report sa ating channel, hindi po makikita ang monetization po ni si Ivan. As in, hindi makaabayan, kahit ilang ulit ko na po itong nilag out po ang aking YouTube account, refresh ko, restart po aking cellphone, the same pa rin po makaabayan. Kahit tinilan ko na sa aking laptop, ganun pa rin, nawala yung monetization. Buti na lang siguro mga after 2 hours yata yun, after 3 hours makaabayan, bumalik yung monetization. So I believe, meron pong nagtrabaho sa ating channel. So, anyways, makaabahan ko, isa po sa pag-usapan ngayong araw, kasi nga alam ko po, nakita nyo ng lahat, kasi kahapon nangyari makaabayan, na kung saan nakita natin doon na halos umabot po ng na siguro 100 yata lahat, na mga kapulisan, CIDJ, plus yung mga staff officers makaabayan, na kung saan pinuntahan po yung property, yung baluarte po ni Kibuloy makaabayan. So, nagka-tension nga kahapon, di ba, nagka-tension, at saka 'di ba morning yung makaabayan. I think that is already 4 o'clock in the morning kasi nga sabi dun sa balita 3 o'clock daw in the morning nandun na sa labas itong mga kapulisan natin. So nakagulo na doon mga 4 o'clock in the morning. Pero I believe makaabayan, sabi kasi nila bakit daw madaling araw ginawa yung pag-search or pag-serve daw ng search warrant, not search warrant, pag-serve daw ng arrest warrant dito kay Kibuloy galing po sa ating gobyerno. Bakit daw madaling araw yung ginawa makaabayan? Hindi daw yun makatao. Yun ang mga argumento nila. Pero alam niyo po, ang nakakapangit dito, kasi nga sinisiraan naman dito itong CPBM. Gusto kasi nila makaabayan na paniniwalain po ang taong bayan, yung mga nakarinig sa kanila, lalo na doon po sa kabilang kampo ng mga vlogger, gusto nila kasi na paniniwalain po itong kanilang mga followers na ang may habol dito sa property daw ni Kibuloy, CPBM, yung first couple makaabayan at saka yung gobyerno. Yun ang kanilang pinalabas dito. Pero babasagin natin po ang kanilang trip makaabayan. Bakit? Di ba pinalabas po dito ng taga SMNI na illegal daw ang ginawa po ng paglusob ng ating mga kapulisan doon po sa property ng Kibuloy kasi wala na silang search warrant makaabayan, kundi warrant of arrest lang. Pero yan po ay fake news. Hindi yan totoo makaabayan. Kasi nga isa rin po sa papakalat niyan, di ba si Rocky? Nakita ko nga sa balita makaabayan, si Rocky, sinabi niya na hindi daw maganda yung ginawa dito ng kapulisan natin kasi wala na silang search warrant. Wala silang karapatan na gawin yung makaabayan na lulusobin daw yung property ni Kibuloy. Pero meron akong nakita. Kasi nga makaabayan, meron pong na-interview itong SMNI na kung saan matino siya na attorney makaabayan, as in matino siya na attorney, hindi katulad doon kinila ni Trexie, hindi katulad po doon ni Rocky na mga gonggong talaga. Siya nga pala, hindi na pala attorney itong si Trexie makaabayan, no? As far as I remember, ito pala siya ay na-disbar po ang kanyang pagiging attorney. So hindi na po siya attorney. So Trexie na po itatawag makaabayan. So ito rin pong SMNI, giniit lang makaabayan kasi nga doon po sa kanilang interview na isang attorney na matino lang makaabayan, matino kasi nga siyempre yung mga attorney, yung matitino na mga attorney, sumunod sila sa rule of law. So doon talaga napahiya itong si Jade makaabayan. Kasi napahiya si Jade. Bakit? Gusto nila gusto nilang odyukan yung attorney na yon na meron pong ginawa na hindi maganda at labag po sa batas yung ating kapulisan. Pero iba po ang nangyari makaabayan. Napahiya po on live ito pong si Jade at saka yung mga taga SMNI. Teka lang, SMNI,
walang dilitan po sa inyong video ha. Walang dilitan ng video. Baka tatanggalin niya mga kababayan Kasi nga alam ko po, mahilig kasi yung SMNI na didilitin po ang kanilang mga videos, kanilang mga interview kapag hindi kasi sasang-ayon sa kanilang gusto. 'Di ba nakita na ho natin 'yan? Doon po tungkol sa kay Digong. Naalala ba natin 'yan? Doon kay Digong na kung saan nangyari po 'yung liwasang Bonifacio na sila po nag-ingay dito tungkol po kay Quiboloy. Meron silang portion doon na tinanggal mga kababayan, yung portion po kay Quiboloy, portion po kay Digong. So dito po sa interview ng attorney, walang dilitan po, taga-SMNI, okay? So mamaya ipapakita natin yan mga kababayan. Of course, dito rin po sa ating mga anti-Marcos na lagi ding tumitira dito sa ating gobyerno na kung saan lagi lang pinamumukha dito na bangag daw si PBM, bangag daw ang ating gobyerno, sila si F. Elisa mga kababayan, dahil daw sa panggigipit dito kay Quiboloy. Alam niyo po sa mga pinagsisigaw ninyo na justice daw, nagsisigaw sa mga kababayan na justisya daw, justice daw dito kay Quiboloy. Kung gusto niyo po magkaroon dito ng justice, ang inyong poon na yung si Quiboloy, dapat iharap ninyo doon sa husgado. Dapat iharap ninyo doon po sa Senado at sa Kamara para magkaroon po dito ng totoong justice ang inyong poon. Huwag niyong itago. Panginoon itago-tago niya Tapos sasabihin niyo dito na hustisya para kay Pastor Quiboloy. Ano yung hustisya? Hindi ko maintindihan talaga Hindi ko mag-isa makabayan. Bakit nagsisigaw pa dito ng justice daw kay Quiboloy? Samantalang hindi naman nila hinaharap si Quiboloy doon po sa korte. 'Di ba? Kasi nga kung gusto niyo magkaroon po ng justice, ng totoong justice, dapat iharap ninyo si Quiboloy doon po sa husgado. At saka yung husgado na, yung Supreme Court na dito ang mag-decide kung siya ba dito ay guilty or not guilty. Para makamit ninyo ang sinasabi ninyo na justice na lagi niyong sinisigaw po sa social media. Lalong-lalo na, dito rin po sa inilabas po at saka pinost po ni Pibos ko na makabayan, winagmukha niya dito na nabudol daw ang lahat. Nabudol na makabayan. Kasi daw ang SMNI, binigyan na dito ng platform si PBM. Tinulungan daw during eleksyon makabayan. Binigyan daw ng platform ng SMNI si PBM. Maniwala ba tayo makabayan? Sumamaya, dahil po ang pangit talaga, ang kanilang comment doon po sa post nila ng Pibos, babasagin tayo makabayan. Kasi meron po akong na-discovery na kung saan ito po ating ebidensya na hindi po ibinoto ng mga DDS si PBM. Kung bakit, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibitato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. Kasama rin po natin, syempre, ang mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So, anyways mga kahabayan ko, before tayo pumunta doon, at saka babalik po sa issue ni Quiboloy, babalik po sa issue po dito na kay Rocky, kay Pibos, kay Jay Sunsa, kasi meron po ipanakalat na po dito na fake news itong si Jay Sunsa mga kahabayan, at saka pang-uodyok dito po sa kalang mga alipores at lalo-lalo na dito na po sa claim ni Quiboloy, meron siyang statement po nilabas mga kababayan na kung saan babasagin natin yan at ipapakita natin po ating ebidensya na kasinungalingan po ang lahat ng kanilang mga sinasabi. At meron pa nga silang plano po na mag-people power mga kababayan. Mag-people power sila. Mag-people power, wala naman silang people makabayan. Kili-kili power lang. So anyways, dito muna tayo sa good news, syempre. So ipapakita ko sa inyo makabayan kasi nga si PBM ay nagpunta siya doon sa inaugurasyon po doon sa Kabaruan doon po sa Isabela yata yung makabayan. Kung saan ito po inaugurasyon po para doon sa solar power na isang pump irrigation project makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Pinasinayaan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa bayan ng Quirino sa Isabela.
Ito na ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation system sa bansa at kayang magbomba ng halos 13,000 galon ng tubig kada minuto. Mahigit 300 ektarya rin ng lupain ang kaya nitong patubigan kaya't malaki ang matitipid at benepisyong makukuha rito ng mga magsasaka. Bukod pa sa malaking tulong ito para maabot ang food sufficiency. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ito ang solar-powered pump irrigation project na matatagpuan sa Barangay Kabaruan sa Quirino, Isabela. At kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagpapasinaya ng bagong proyektong ito. Ito ay binubuo ng pumping station na may higit 1,000 solar panels. Kaya nitong gumawa ng total wattage output na abot sa higit 700,000 watts. Ibig sabihin, may kakayahan ng proyekto na magbigay ng irigasyon sa higit 300 ektarya sa lupang sakahan sa Isabela. Makikinabang dito ang higit 200 magsasaka ng palay. Maraming salamat po kasi binigyan mo po kami ng solar. Pangkabuhayan po namin ito. Thank you very much po. Kalaunan, makatutulong ito sa food sufficiency o pagiging sapat ng pagkain sa bansa. Proyekto ito ng National Irrigation Administration na ginawa noong July ng 2023 at natapos nitong Pebrero ngayong taon at may kabuuang budget na higit 65 million pesos. Sa ngayon, ang Isabela ang probinsya na may pinakamaraming naaning mais, habang pangalawa sa may pinakamaraming inaaning palay. Mr. President, alam niyo itong ginawa niyo, ito talaga ang libreng patubig. Dati kasi nung wala ito, mga farmers hirap na hirap sa makakaano ng krudo, kakabigay. Buti na lang medyo sinasubsidize ni Mayor Juan. Pero kinukuha niya yung apit nila. De, biro lang. Yun si Mayor Juan. Gagawa ng maraming irrigation tayo dito. Bahala sa'yo. Mayor. Okay. Dito si Ayar at si Sheena. Kasama natin sa Malacanang lagi. Namimiss ko sa ano nila. Sa inyo lahat po. Okay. First time na nangyari ito, na tumapak ang isang presidente dito sa maliit na bayan. Nakita nyo kung gaano kamahal ng ating presidente ang Isabela. Bagamat 2 taon na nakakalipas, Mr. President, ngayon ka nang dumating. Sabi mo dati, babalik-balik ka din. Pero, ganun pa man, Mr. President, kahit na hindi ka bumalik dito, kahit hindi ka pumunta dito, nakaukit sa mga puso, sa mga dugo ng mga tao sa Isabela, lahat ng ginawa ng iyong ama. Lalo-lalo na yung Magat Dam. Tributary ito ng Magat Dam. Hindi, dito tributary ng Magat Dam. Kung buhay pa yung ama, yung Chico River Dam, sana, ginawa niya yan. At yung mga French dati, nandiyan na. Kung nagawa yung Chico River Dam, sana, lahat ng irigasyon dito sa lalawigan ng Isabela, pati yung norte, irrigated na. Sayang yung mga proyekto ng inyong ama. Pero, ngayon pa man, alam ko, nalalagpasan mo at hihigpisan. Ano? Hihigitan mo ang iyong mga nagawa ng inyong ama sa maliit lamang na panahon. At kung hindi mo maituloy ito, itutuloy ng inyong anak na si Sandro. Okay. Ngayon pa lang, Sandro, binibenta na kita. Okay. At makita mo yung responsibilidad mo ngayon na dala ng iyong ama nung panahon na yun. Yun ang iisipin mo na responsibilidad mong babalakitain. Kakargahin sa inyo lahat. Kayo, kininana, tawa kayo ng tawa. Kakarata ko dito sa mga ito, pinagtatawanan din yung gobernador nila. Okay lang yun. Kasi tayo lahat dito, alam naman natin, Marcos pa rin. 36 years natin hinintay ito. Alam nyo, naniniwala talaga na in His time, kung ano ng Diyos. Akalain nyo, maging gobernador itong tarantadong Rodito na ito, sa ngayong panahon ni President Bongbong Marcos, sino mag-aakala na dito sa termino ko, ang magiging amo kong tunay ay anak ni President Marcos? Ha? Diba? Kaya, sugo ng Diyos ito. Sugo ng Diyos ito, kaya swerte, may ibig sabihin ito. Lahat ng hindi sasama sa atin, mamalasin. Diba?
lahat na sumama sa atin, maswerte at swiswertehin. Tama ba? Sino mga malas dyan na hindi sumama sa amin? Wala. Mr. President, buong-buo ito. Isabela, sayong-sayo ito. Di ba? Sayong-sayo ito, Marcos pa rin. Okay? Kahit na paminsan-minsan ka dumalaw sa amin, basta yung mga proyektong ganito, walang kalilimutan, true speaker. At ibubuhol. Hindi na natin pinapagod si Presidente. Hayaan mo na siya, marami pa siyang iniisip na mga problema. Alam naman natin, tayo rito sa Isabela, maski kung ano sabihin niya, nung tumakbo siya, senador, hanggang ngayon, solid north pa rin ang Isabela. Mas mataas pa yung porsyento natin kaysa sa Ilocos Norte ba o Davao del Norte? Sa Ilocos Norte, minsan. Ganyan ang pagmamahal natin kila Apo Marcos. Okay? At tuloy-tuloy itong pagmamahal na ito. Kaya kayo lahat, sa atin lahat, welcome. Hindi ka na namin kailangan i-welcome dito sa iyo na itong probinsya, Mr. President. Alam niyo, hindi ko kailangan masyadong bumisita sa Isabela. Lagi akong kinukulit ng governor ninyo. Lagi akong pinupuntahan yan. Halos every week, twice a week, nandyan yan sa pinupuntahan ako para meron siyang pinoproject. Kaya mabuti naman, ngayon naman ako ang nakapunta rito. At nakakatuwa naman. At makapigay tayo ng bagong lakas ng pag-asa at ginhawa sa ating mga masisipag at mga manlalong dito sa probinsya ng Isabela. Talaga dapat ay sadyang napakalaki ng ating tulong para dito ay makamit natin ang mithiin na makapaghatid ng sapat na pagkain sa ating kababayan. Ito po ay isang bahagi lamang sa ating ibinubuo na pagpaganda ng proyektong ginagawa para pagandahin ang sektor ng agrikultura. Naramdaman po natin nung panahon ng pandemya na nabigla tayo na napakahirap ng pagpadala, pag-import, pag-transport dahil sarado lahat, nag-lockdown tayo lahat at napakahirap na magparating ng food supply sa ating mga kababayan. Kaya po, mula nung ako'y umupo, ito nga ang sabi ko, dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo, ng ating mga magsasaka ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po, itong mga project na ganito, mabuti na lang na meron na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Dahil kung maalala ninyo, yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang krudo, at mahalang maintenance, at saka maliit lang yung mga bomba natin dati. Kaya ito ay napakalaking bagay. Kaya ito, hindi lamang ito, ay nakita naman ninyo doon sa video, ay marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas yan. Yung iba, hindi ganito kasing laki. At yung iba, ay mga pang coverage niya, mga 15 hectares, 18 hectares, meron, pinakamalaki na yung iba, 35 hectares. Pero ito ipalalakihin pa natin. Kapag kaya kailangan kalambingan natin ang speaker para pagka magkapondo ulit. Pag nagkapondo ulit, ano ito? 350 hectares. Gagawin natin 700 hectares. Dodoblehin natin ito. Para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig at kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan na water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito, ay ang proposal nga ng inyong gobernador ay gagawin po natin ay baka pwede natin kumuha para sa ating mga household supply ng tubig. At ito po, meron pang dagdag na advantage itong solar. Dahil may panahon na hindi kailangan gamitin lahat ng power ng solar. May sobrang production ng kuryente ito. Kaya ito pwedeng ibalik sa grid, pwedeng ibenta, maaaring pagbili ngayon. Ang sobra, pagka may solar plant ka, may power plant ka, at hindi nyo ginagamit lahat ng power, ay dadalhin nyo, dalalagay natin sa grid, meron tayong may additional na kita. Sa katunayan, ang Isabela,
ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa. Pag naipatuloy natin itong ating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number 1. Magmula pa sa Sierra Madre hanggang sa mga bulubundukin ng Cordillera, Caraballo, talaga naman mapapabilib sa lawak at yaman ng lupa na maaaring taniman dito. Kaya po, marami dito na tiga Isabela ay galing doon sa amin. Dahil doon sa amin, kaunti ang lupa, walang tubig. Dito nakita yung Isabela, naging promised land. Kaya maraming tiga Ilocos Norte ang dumanan dito andito napunta dito sa Ilocos Norte, sa Isabela. Idagdag pa natin ang walang tigil na agos ng Cagayan River, ang pinakamahagang ilog sa ating buong bansa. At mga sanga nito, mga tributary nito, sadyang nagpapalaki talaga ng taglay, ng proteksyon para dito sa inyong lugar. Kaya sadya po sadya pong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, kabiyakan namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na, meron siguro rehabilitation na kailangan, pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya, para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Kaya sa araw na ito, ikinararangal ko na sundan ang yapak ng aking ama at dagdagan ang lahat ng kanyang nagawa para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project na ito, ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. Yan, so palakpakan naman natin si Apollo kay Makabayan. Yan ang sa palakpakan po natin, siyempre si PBBM. So talagang napakaswerte natin no, na si PBBM yung naging presidente ho natin. Talagang hindi po nagsisisi ang taong bayan. Ang nagsisisi lang yung mga aliporosin po ni Digong at saka ni Kibuloy. Kasi nga dahil meron silang personal na interest Makabayan. So kitang-kita ho natin na si PBBM nakafocus po dito sa agriculture. Katulad po ng kanyang papa na si Apollo kay Makabayan. So masasabi natin dito, napakaswerte po ng mga magsasaka, napakaswerte po ng mga fisherman, at saka ng ibang mga tao, yung taong bayan, kasi nga isa pong Marcos ang naupo. Yan kasi ang napaganda Makabayan, no, na kung saan yung speaker, yung presidente at saka yung speaker, talagang meron pong isang adhikain, meron pong isang direksyon na tinatahak Makabayan, kasi nga yung mga proyekto, tuloy-tuloy rin po yan. At hindi rin po basta-basta magpapagawa po ng mga proyekto itong si PBBM, hindi rin po basta-basta po na mag-aproba po ng mga proposed projects from the government, from the local government, doon po sa iba't ibang lugar, sa mga regions, kung hindi ito mapapakinabangan talaga Makabayan. Yung hindi po pang long term. Napansin ba natin sa mga projects po na inaprubahan ni PBBM, yung talaga mga pang long term Makabayan. Bakit hindi kaya ito na nagawa po ng previous admin? Like for example, dito po sa isang irrigation project Makabayan, isang solar powered pump irrigation project na kung saan nangyari ngayon, 'di ba, sunod-sunod Makabayan sa iba't ibang lugar. Kung malalaw natin doon po sa area po ng meron 'yun sa may Davao, sa may Batangas area, dito sa may Quirino sa Isabela, na kung saan ito pong Quirino, Isabela po na kung saan yung Kabaruan Makabayan, yan po ang pinakamalaki na solar-powered pump irrigation project na nagawa ngayon ng Marcos admin. Alam niyo Makabayan ko, sa totoo lang, dalawa ngayon ang mga mabatas na mapapasmal sa Sir Ivan. Sino si Ivan? Yung po si Rufus, kailan ba rin si Rufus? Talagang mapasmile ako eh. Kasi the way siya magsalita Makabayan, yung inintroduce niya si PBBM, na kung saan yung area yon. Sa Bicol yata yung Makabayan, nakalimutan ko lang eh. Basta si Rufus. Ngayon dito po sa Quirino po sa Isabela, yan pong governor na dyan, nakatawa talaga eh. yan po ang mga yung mga talagang magaling po ng mga governor Makabayan. At saka talagang sumusupport talaga dito sa ating gobyerno, lalo na kay PBBM. Nakita natin ang area po ng Isabela, Sulud North Makabayan. Talagang balwarte ho yan ng mga Marcos. Okay, so pag-usapan natin yung mga kabayan, babalikan po natin ang issue dito ni Kibuloy, and after that, meron pa kong napakahalaga na ibabalita sa inyo. Balikan na po natin kasi nga ito pong post
Nito po ni Peebles Conan Makabayan, ipapakita ko lang sa inyo kasi sabi niya, ito pong issue dito po kay Kibuloy kasi nga 'di ba sinugod po ng kapulisan natin, ng SAF, ng DILJ, CIDJ, yung pong balwarte po ni Kibuloy, yung kanilang central office yata yun na KOGC Church Makabayan. Sabi nito ni Peebles Talakera, hindi ko maintindihan anong habol ng admin ni BBM kay Kibuloy. Alam niyo ba na meron pong comment dyan ang mga alipores po ni Kibuloy Makabayan at saka yung mga alipores po nila ni Digong. Sabi daw, ang habol daw dito kay Kibuloy, ang property daw niya Makabayan. Yan daw ang habol ni PBM, ang bangag na gobyerno. Yun po ang kanilang mga comment. Halos lahat talaga dyan po sa baba Makabayan. Kasi nga dito po sa question po ni Peebles, ano daw ang habol ng admin ni BBM kay Kibuloy. So ngayon, inakusahan nila si PBM, hinabol daw yung property ni Kibuloy. Which is, that is fake news Makabayan. Yan po ay pang-uto, yan po ay black propaganda. Ang habol po dito ng ating gobyerno kay Kibuloy kasi meron siyang kaso Makabayan. At ang naghabol sa kanya, hindi po ang gobyerno. Hindi po ang SAF, hindi po yung PNP, hindi po yung CIDJ, kundi people of the Philippines ang naghabol sa kanya Makabayan, ang humabol sa kanya. Kasi nga meron siyang kaso dito, ito si Kibuloy, na isang pamulisya po na minor de edad Makabayan, at saka meron pang iba, yung human trafficking. So wag nilang i-single out at wag lang sasabihin na si PBM po ang may pakanan nito lahat at ang habol po ni PBM ang property po ni Kibuloy. That is fake news Makabayan. Okay, so babasagin po natin ang trip ni Peebles kasi sabi niya, di ba nag-sponsor pa si Kibuloy ng eleksyon kay BBM? Apaka talaga ng admin ngayon kasuka daw? Balikan natin, di ba nag-sponsor pa si Kibuloy ng eleksyon kay BBM? Ngayon, ang sabi po ng mga alipores ito ni Peebles, mga DDS at saka yung DBS nga pala Makabayan, at saka yung mga tauhan po ng QGC, yung mga mangmang, mga tanga talaga, sabi na binigyan daw ng platform. Wala dang awa itong si PBM, wala dang utang na loob kasi binigyan daw ng platform ni Kibuloy ng SMNI, ng QOGC at tinulungan daw during election Makabayan. Okay? Sasagutin natin yan. Alam nyo ba na nagduda si Ivan na hindi po ibinoto ng QOGC itong si PBM? Yes, binigyan po ng platform si PBM. Pero hindi lang po si PBM ang binigyan po ng platform, kundi yung mga tumakbo lahat na bill ng presidente, yung tumakbo Makabayan, yung kasama ng PBM. 'Di ba? Nandun po sila lahat sa SMNI kung saan mayroong programa doon na yung debate. So nagkaroon po ng platform lahat, hindi lang po si PBM. Ang ibig sabihin na broadcast sila nakita po ng taong bayan yung debate nila kasi nga siyempre doon po sa Simanay nangyari Makabayan. Yun kasi ang kanilang ibig sabihin. Binigyan daw ng platform si PBM, tinulungan daw si PBM ng SMNI at saka inisponsoran daw ng SMNI itong si PBM. Pero ang tanong, ibinuto ba nila? Yan ang malaking tanong Makabayan. Kasi meron pong nakaabot sa akin na balita na kung saan ito rin po ay isa sa mga membro noon ng QOGC Makabayan at ito rin po ang sinabi po ito sinabi rin po sa mga taga Davao, taga Mindanao, taga Digos, taga Tago, marami pong kakilala si Ivan. Kasi nga nagtanong-tanong ako Makabayan tungkol dito sa QOGC at saka it's a good thing also na meron rin pong taga QOGC na kung saan nagpalabas rin po nito ng statement na to na hindi po binoto itong si PBM daw ng QOGC. Bakit mo nasabi yan Sir Ivan? Okay, babalikan ho natin. Di ba gin-claim po ng QOGC na sila daw ay 4 million, nung una Makabayan, 4 million yata yung sinabi nila na total member daw ng QOGC ay 4 million na nandyan sa Pilipinas. At meron po silang 2 million daw sa iba't ibang lugar Makabayan international. Lately lang, meron pong ipilabas po na report na kung saan makita rin po natin to doon sa Google na kung saan 7 million daw sila lahat Makabayan. Pero yan po ay fake news at mapatunayan natin yan. Bakit? Ipakita ko muna sa inyo yung balita Makabayan na kung saan hindi po 7 million lahat po na membro ni Kibuloy kundi siya po ay nagsinungaling. For more details, let's watch this. Pangalawa raw sa pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Totoo ba yan? I-fact check po natin yan. Sa isang artikulo nga ay nabanggit ng isang kolumnista na ang Kingdom of Jesus Christ daw ay ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church ngayon sa Pilipinas. Kung ikukumpara nga raw, mayroong 5 milyong miyembro si Kibuloy, samantalang ang Iglesia ni Cristo ay meron lamang daw 3 milyong miyembro.
Totoo nga ba na ang Kingdom of Jesus Christ ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas? Dinuri po yan ng Facts First PH at ang Press 1 PH. Base sa record ng Philippine Statistics Office noong 2020, wala po ang Kingdom of Jesus Christ sa listahan ng top religious affiliation sa buong bansa. Ang sinasabing milyon-milyong miyembro ng grupo ay base lamang sa pahayag ni Quiboloy at ng kanyang simbahan. So, ibig sabihin, inuto niya yung mga politiko makabayan na meron na siyang in total of 7 million na mga membro ang KOJC. That is fake news. According po sa sa census makabayan. At kahit babasahan na po natin yung yung claim ni Arlene Stone makabayan. Di ba kilala ba natin si Arlene Stone? Nang kung saan yung dating membro makabayan na tumumulag po ng KOJC kasi nga ginawa siya dito na hindi maganda po ng taga KOJC makabayan or ni Quiboloy. Sabi niya nasa 20 to 30,000 lang po eh. Di ba yung ang sabi po ni Arlene Stone? Okay, so isa-aside po natin po yung sinabi ni Arlene Stone, which is 20 to 30,000 lang po in total ang membro po ng KOJC according po ni Arlene Stone. Kung babalikan ho natin po yung census makabayan, hindi po nakapasok dito sa top 6 na mga religious affiliations ang KOJC. So ang pinakamababa diyan na total na numero makabayan na mga membro po ng mga church, na mga religious affiliations na church, ang Aglipay, which is Aglipay is only 800,000 makabayan, 800,000 plus. So ang ibig sabihin, mas mababa pa po diyan yung bilang na may membro po ni Quiboloy. Let's say, kahit 500,000 makabayan, kahit 500,000, let's say, pagbalagay ho natin, 500,000 po lahat ang membro po ni Quiboloy. Dito po kung babalikan ho natin makabayan, nalaban natin po during election, na ito pong si Digong, di ba, ayaw na talaga kay PBBM, at hindi niya man talaga sinuportahan po si PBBM. Bagko siniraan pa nga niya makabayan. Di ba siniraan niya na meron dang tumakbo bilang sa presidente na isa dang adik makabayan, gumagamit daw ng white substance, isang adik daw na presidente. Di ba sinasabi pa nga niya? At saka hindi niya binawi makabayan. Ngayon, lately lang, before po sa election, hindi talaga ito sinuportahan po ni Digong itong si PBBM. Hanggang ang mga vlogger po ni Digong, ito pong mga baneteros, ito pong mga didis na mga vlogger, di ba ang sinuportahan nila si Isko Moreno makabayan? Correct ba, I'm wrong? Ngayon, hanggang nag-start na po yung election makabayan, hindi pa rin po sinuportahan ni Digong. Kundi ang sinuportahan na po ni Digong, yung kanyang anak si BP Sara. Pero hindi niya dinala si PBBM. Ang ibig sabihin makabayan, ang talagang sinuportahan po ng mga ni Digong, ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga vlogger, or even ang mga KOJC ay si Isko Moreno makabayan. Bakit mo sabi niya si Ivan? Babalikan ho natin, ilan ba ang boto ni BP Sara? Di ba ang boto lahat ni BP Sara makabayan is 32,208,417. Di ba? 32,208,417. Ilan ba lahat ang boto ni PBBM? 31,629,783. So kung i-minus natin makabayan, ilan ba ang discrepancy? That is 500,000 makabayan. 578,634. 500,000. So ibig sabihin, hindi kaya yung grupo na yan, yung KOJC makabayan, ang hindi po bumuto kay PBBM. Correct ba, I'm wrong? Sakto ba analysis si Ivan? Kasi nga, alam nyo makabayan, lagi lang sinasabi kasi na nabudol sila, wala dang utang na loob si PBBM, ibinuto na makabayan, yan po ay kasinungalingan. Bakit? Merong iba na bumuto kay PBBM, pero hindi po yung KOJC makabayan. Ang KOJC, ipagpalagay natin na umabot po ng 500,000. Kahit sinabi nila na 7 million na sila lahat, merong sinabi rin po yung iba na 6 million yan. Pero dito po sa report po ng News 5 ni Idlengaw makabayan, below 800,000 po. Below 800,000, hindi pa nakapasok itong grupo nila ni Quiboloy. So, let's say 500,000. So, yan po ang hapili makabayan, yan po ang KOJC. Diba? Tapos sila, napakasinungal mang gunggong na to, ibinuto daw nila, inisponsoran daw ng SMNI. Inisponsoran? I don't think so. Binigyan po ng platform? Probably. Pero kasama rin po ang ibang mga presidente na tumakbo makabayan. Ngayon, babasagin natin sila. Kasi sabi na, justice daw para kay Quiboloy. Gusto pa nga nila pababaan makabayan si PBBM. Ang gusto pa nga nila makabayan na mag people power sila this coming June 12. Yes, may plano sila mag people power makabayan kasi sabi na ito daw ang solusyon para daw matanggal sa pesto si PBBM.
may plano sila na mag-people power this coming June 12. Ano ba ang June 12? Yan po ay araw ng kalayaan mga kababayan, Independence Day. At yan po ay during po, meron pong mangyaring parade doon po sa area po ng Rizal Park, area mga kababayan, magkaroon po ng parade po, that is araw ng kalayaan. Isabay nila sa araw ng kalayaan mga kababayan, magparade din po sila para sasabihin nila na marami pong dumalo at saka sumama sa kanilang people power. 'Di ba? Yan po ang kanang plano ngayon. Isama nila sa parade po ng araw ng kalayaan ng kanilang people power mga kababayan. Kahit sinabi nila na pumunta sila doon sa EDSA Shrine, I don't think so. Hindi po sila sa EDSA Shrine pupunta mga kababayan. Bakit? Kasi hindi naman sila ganun kadami. Kundi sasama sila doon po sa gagawing parade po ng araw ng kalayaan. Yan po nakaabot po na information kay Sir Ivan. Kaya sabihin dito, kahit mag-ingay sila na people power para kay BBM, para po tatanggalin na sa pwesto si BBM kasi wala daw nagawa sa gobyerno natin mga kababayan, si BBM. Yan po ay malaking katarantaduhan. Marami pong nagawa si BBM sa ating gobyerno pero hindi lang nila nakita mga kababayan. Bakit? Kasi hindi naman nila tinitingnan. Babalikan natin ito pong mga gonggong po na mga membro ng KOJC. Napakamangmang talaga mga kababayan. Napakamangmang talaga eh. Alam niyo ba ang ginawa nila doon po sa kapulisan natin, sa SAF, sa PNP, CIDG, na mga kababayan talagang tiniran nila ng water cannon. Kasi nga, meron pa lang naka-ready doon mga kababayan. Napansin ba natin? Diba, meron na naka-ready doon na isang fire truck mga kababayan. May naka-ready na fire truck. So, ang ibig sabihin, meron na pong nag-tip sa kanila na meron pong pupunta doon na isang batalyon o baka dalawang batalyon po na mga SAF officials, si RG at saka yung PNP. Ang ibig sabihin, meron na pong nag-tip sa kanila mga kababayan. Bakit naka-ready kaagad doon ang isang fire truck? Diba? Tapos ngayon mga kababayan ko, babasahin na po natin itong sinabi po ni Roque kasi nga meron siyang inilabas dito na statement na kung saan ito talaga napakagunggong tanin ni Roque mga kababayan. Hindi ko alam bakit naging attorney itong gunggong na to. Kasi sabi doon sa balita at mismo rin po niyang sinabi doon sa SMN na programa, sabi niya, let's say, baba natin dito kasi nga sabi na, pasado daw alas 4 ng madaling araw, June 10, 2024, dumating ang mga naka-uniforming kapulisan in full battle gear. Habang ang mga KOJC full-time miracle workers ay kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang morning devotional prayer. Okay? So dito nila binatikos nila at saka sabi niya na hindi daw makatao yung ginawa ng ating kapulisan. Bakit daw madaling araw ginawa yung pagsisearch nila doon kay Kibuloy at pag-serve po ng warrant of arrest. Alam nyo ba, ito ng mga gunggong na to, hindi nila alam na yung pag-serve po ng warrant of arrest or search warrant, wala ho yan sa oras mga kababayan. Anytime ho yan pwedeng gawin po ng kapulisan natin. Pero alam nyo ba na naraman rin natin dito at mismong sinabi rin po ng KOJC Council, yung isang attorney na babae mga kababayan, na kung saan mamaya papakita natin yan, na meron palang search warrant itong kapulisan natin. Na kung saan ito po iginigit po na mga tauhan po nila ni Kibuloy na wala daw. Only warrant of arrest. Says warrant, wala daw mga kababayan. Pero bakit daw nilusod nila ang property ni Kibuloy? Pagpatuloy muna natin. Kaya naman buwis buhay ang mga membro ng umaksyon na pagprotekta ng kanilang compound at sagradong lugar sambahan. Nagkatroma rin ang mga batang minor de edad. Nagkatroma daw yung mga batang minor de edad matapos nagmistulang susuong sa gera ang kapulisan kung saan naka-full gear at may mga armas ang mga ito. Hindi ba nila alam ng mga SAF yun? Lahat ng mga SAF, mga officers, naka-full battle gear talaga sila makahabayan. Saan ba nakita po? Saan kayo nakita po na isang SAF na hindi po naka-full battle gear? Sige nga mga taga-KOJC, kung talaga hindi lang iniisip makabayan, basta-basta lang kung anong sasabihin dito ng kanilang attorney na isang magaling daw na attorney. Wala na ba, magaling naman talaga noon itong si Roque Makabayan. Magaling siya noon. Pero ngayon, naging ok-ok na ang kanyang utak kasi nga siya po ay bayaran po ng KOJC at ng mga Duterte Makabayan. Normal lang po sa mga SAF officers na magka-full battle gear. Sabi ba dito, kung totoosin daw, pang-aabuso ang ginawa ng kapulisan dahil warrant of arrest ang kanilang bitbit at hindi search warrant. Yan po ang sabi po ni Harry Roque Makabayan. Okay? Maswerte nga sila
Maswerte nga sila makabayan na kung saan na hindi po sila inasahan po ng kapulisan natin. Kahit na, di ba, kahit na tinira sila ng water cannon, talagang napaka, chillan sila, kolan sila, hindi sila umatake makabayan. Pero siyempre, yung lumapit na po ang kapulisan, yung SAF, na kung saan doon nakatungtong po yung mga tauhan po ni Kibuloy sa taas, meron pong isang fire truck makabayan, pinabababa ho nila yon kasi gusto nilang papasok po sa gate. Kaya lang nagmatigas sila makabayan, nagpatigas sila, ay lang bumaba, kaya nga napuwersa sila, yung gate po nagagibain yung gilid kasi gusto na talaga lang papasok na po sa loob. Bakit? Bakit yung ginawa po ng mga tauhan po ni Kibuloy? Kasi yun po magbigay po dito ng parang pinapatay nila ang time makabayan. Bakit nga ba hindi ba nila naisip? Bakit hindi nila maisip kung bakit nandun po yung kapulisan, ang SAF, si IDJ, yung PNP sa oras na yung makabayan? At isipin na po natin, itong KOGC na every Sunday pala makabayan, mag-overnight pala sila. Mag-overnight sila dyan sa kanilang central office kung saan sambahan nila hanggang madaling araw o baka umaga makabayan. Gawain ho nila yan every Sunday. So meron sigurong nag-tip po dito ng kapulisan natin na nandun po itong si Kibuloy makabayan. Correct if I'm wrong. Meron pong nag-tip. Kasi nga, ito pong search warrant makabayan, matagal ho itong na-release po or naibigay doon sa kapulisan. Pero hindi nila in-implement. Bakit? Kasi hinintay nila na meron pong mag-tip dito po sa kapulisan natin kung nasaan po itong si Kibuloy. At malamang, sa oras na yon, kung saan talagang hinaharas po dito na mga alipulis po ni Kibuloy, itong kapulisan natin, nandyan po si Kibuloy. Pero kasi nga, nakatensyonan po doon sa may gate makabayan, sa entrance gate nila, so naka-scope po itong si Kibuloy kasi hindi nila nakita na makabayan. Naka-scope po. Nakahanap dito ng oras si Kibuloy na maka-scope po dito po sa kanilang property. Kaya hindi po nila nakita makabayan. Kaya yun po ang ginawa na mga alipores po ni Kibuloy na mag-ingay doon, di ba, pito-pito pa nga parang yung pito-pito na makabayan para sabihin nila na ang dami doon nila. Hindi naman sa ganun kadami, yan po lang yung ginagawa nila kapag meron po silang rally, pito-pito sila para marami po silang tingnan makabayan. At saka magpaiyak-iyak na dyan, justice daw for Kibuloy. Justice, hindi nila inintindi kung ano po yung justice makabayan. So before tayo magpatuloy po sa ating opinion at saka analysis, ipakita ko muna sa inyo ang ating ebidensya na meron pong search warrant na dala ito pong kapulisan natin makabayan. For more details, let's watch this. Nag-serve sila ng search warrant against Pastor Apollo Kibuloy and the 5 other accused in the cases that were filed against them by the DOJ, which are now the warrant of arrest, not search warrant, the warrant of arrest pending against Pastor Apollo Kibuloy and 5 other people which are now pending in Pasig City. So, na-search na po ang Bible School, na-search na po ang Jose Maria College, na-search na po ang Kingdom. Ngayon, there is only one more area to be searched, yung hangar na lang, and we are on our way there in a little while. Ma'am, warrant of arrest, pero gusto pwersahan po ang pagpasok. Legal po ba yun, ma'am? Hindi, sir. Actually, sir, hindi naman sila nagpwersa. Kaya na, I understand they were about to tear down the gates, but cooler heads prevailed. And so now they are doing this in a very orderly manner. Wala namang no untoward incident so far. And it's all very peaceful and very fast. And the kingdom members were all cooperating, and they opened all the doors that the police asked them to open. Ang nandito po ang mga taga-CIDG, mga police po, together with their legal team also. Ma'am, attorney, si Jade po ito. How about po yung oras at ang dami po ng mga otoridad na talagang nais pumasok po dyan? Wala po bang nilalabag po ito? I understand there are a lot of people here now. In fact, I think we are using 2 lanes of the highway here because of the number of people. But thank God, like I said, the Colonel Lauren, who is the head of the team here at the JMC, Jose Maria College, was very cool. And so we were able to do this in a very peaceful manner. Ang pinapapasok lang ho namin are teams of 16 people per team. So 16 people search JMC, 16 people search the Bible School, 16 people search the Kingdom. Pero, and only 16 people again will be entering the hangar.
Opo. Pero normal ho ba yung makikita po ninyo na naka-full battered gear talaga sila, itong mga otoridad natin, at si pastor lang naman po ito at hindi naman po marahas yung mga members? Well, no, this is not normal. But then, like I said, these are not normal times. So we just have to go with the flow now here and try to be just as keep calm as possible. Attorney, batay po sa batas, yung po bang pag-i-issue ng search warrant ng alas 4 ng madaling araw o 3 ng madaling araw, ano yun? Normal ba yun, ma'am? O legal ba yun? Actually, the search warrant was not issued at 4 a.m. It was issued before, but it was only implemented today. So, yeah. But at least we were, like I said, cooler heads prevailed and we were able to have the rule of law prevail in the implementation of the search warrant. Ma'am, alam po natin si former President Duterte ay administrator po ng Kingdom Properties. Meron po Yes bang po. mga pag-uugnay doon kay dating Pangulong Duterte sa mga ginagawa ngayon ng taga-CIDG at mga kasundaluhan? Well, we all know that Pastor Quiboloy and former President Duterte are good friends. We can only surmise about the things that are happening now. But as far as I know, they are trying to implement just the warrant of arrest in the criminal cases filed against Pastor. Of course, we can always see this as pressure about what is happening to Pastor Quiboloy. But, there will always be talk about what is happening to Pastor Quiboloy is also affecting former President Duterte. Napansin ba natin mga kabayan na inudyukan po ni Jade ito pong kanilang QOGC Council na isang attorney na kung saan matino mga kabayan, at least matino, magaling talaga siyang sumagot at saka talagang totoo po ang kanyang sinasabi. Kasi sabi niya mga kabayan, di ba sabi po ni Jade na hindi ba daw dito binabase doon sa issue po na ni Digong at saka ni Quiboloy kung bakit ginigipit ngayon ito pong si Quiboloy mga kabayan. Sabi niya, sabi po ng QOGC QOGC Council yung sa attorney yung sumagot mga kabayan na babae, sabi niya, ang ginawa na dito ng gobyerno, ang ginawa na dito ng kapulisan natin ay sumunod sila sa rule of law kasi meron pong kaso itong si Quiboloy. Buti na lang hindi sumakay doon sa gusto po ni Jade makabayan. 'Di ba? Ginigit niya na gusto kasi nila marinig po in live makabayan from the SMNI po na pag-broadcast nila na gusto lang marinig sila na isang negative comment from the QOGC Council, isang attorney na meron pong ginawa na labag po sa batas ang ating kapulisan makabayan. Pero doon po sa statement po, halos lahat po ng statement po ng QOGC Council na attorney, wala tayong nakita po, wala tayong narinig po ng mga negative comments dito po sa ginawa po ng ating gobyerno makabayan. Sino ang napahiya? Hey, 'di ba? Ilang beses niyang tinanong po at saka gusto niyang udyukan po ng mga questions. Gusto nilang marinig po sa QOGC Council na meron pong masabi na negative against ito sa gobyerno. Pero wala makabayan. Kasi nga mismo po nga sinabi po ng attorney na yung head po nila ng kapulisan natin na kung saan nakausap niya is composed lang po, cool lang. Ginawa nila in an orderly manner po ang kanilang paghalugog po dito sa property po ni Quiboloy at wala silang ginawa po na karahasan makabayan. Ito pong inilalabas po nila ni Rocky na kung saan nagka-trauma daw yung mga bata, yung maliit na bata, nagka-trauma daw dito sa ginawa po ng kapulisan natin. Yan po ay fake news. Hindi po. Yan lang po ay kanilang black propaganda para po magalit dito ng gusto ang kanilang mga nauto po ng mga tao makabayan. Pero good job dito kahit yung QOGC council nila na membro po nila ng Quiboloy makabayan. Pero at least Hansel talagang thumbs up po dyan kay Sir Ivan kasi nga nagsabi siya ng totoo makabayan. Dapat ganyan po na klase na attorney ang gagayahin po ni Roque. Ganyan po na klase dapat ang gagayahin po na attorney ni Trixie. Ayaw ko lang sabihin po na attorney yang si Trixie. Bakit? Kasi siya po ay disbar makabayan. Hindi na po siya bagay pong tatawagin po na attorney Trixie. Bakit? Kasi siya po ay salot ng lipunan na ngayon. Isang gonggong. Diba? Iyakan, mga DBS. So ngayon kasi yung mga uto-uto makahabayan, uto-uto talaga eh. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito naman pong pag-uudyok po ng isang Executive Secretary po ng QOGC kasi sabi niya makahabayan, nakakatawa talaga eh. Sabi niya,
kung kilala lang daw nila ito pong si Kibuloy, hindi niya daw ito or nila daw ito gagawin po ni Kibuloy, mga kababayan. Ang ibig sabihin ng mga kapulisan, kung kilala lang daw nila itong si Kibuloy, hindi daw ito gagawin po ng kapulisan. Mamaya sasagutin natin yung mga kababayan. Before that, ipakirinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi na kung saan isa talang napakamangmang, isa talang tanga, mga kababayan. For more details, let's watch this. Kung matino sila, kung maayos, bakit madaling araw? Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi broad daylight at maayos? But they were really bent on attacking us, I'm sure. Or else, hindi sila naka-full battle gear na, Diyos ko, parang gigirahin nila. Ano ko sila ba makalaban nyo? Ano tayong Pilipino? Nakita nyo naman itong lugar, holy ground. You are peace-loving people. Why are you doing that? Yun nga ma'am, sabi ng ating mga kababayan na naka-witness po dito sa mga pangyayari sa ating live stream, kapuna-puna yung mga mahabang baril, may machine gun pa na parang lulusob noon sa Marawi. Parang lulusob sa gera. Aba, sabi ko, gano'n na ba talaga? Sabi ko, kilala nyo ba sino nilulusob nyo? Kilala nyo ba sino si Pastor Kibuloy? Kilala nyo sino si Pastor, ha? Alam nyo ba ang ministry niya? Nagrally na kami dito, NJ. Sinabi ko, kung kilala nyo si Pastor Kibuloy, hindi ba gawin ito? Meron man kaya kayong mga puso. Alam, gusto nyo ba, di ba, dapat proteksyonan nyo kami mga mamamayan? May proteksyon pa ba kami sa inyo? Ba't kayong lumulusob sa amin? Alam, maasahan namin sa gobyernong ito. Kayo mismo lulusob dito sa mga inosenteng tao. Isang lugar na napakaganda at peace, loving, holy. Isang holy na lugar. Tapos ganun yung asta ninyo. Para kayo mag-a-attack ng mga kriminal. Okay, so doon po sa sinabi niya, mga kababayan, na hindi daw normal yung paglusob daw ng kapulisan natin kasi nga yun po ay madaling araw. Ulitin na po natin dito, meron na pong search warrant. Wala po sa oras ang search warrant, mga kababayan. Depende ho yan sa kapulisan kung anong oras na i-implement. Hindi nila control po ng QOGC ang gagawin po ng gobyerno natin, ang kapulisan. Bakit? Meron na pong search warrant. Ang search warrant, anytime niya, mga kababayan. Like for example, doon po sa mga drug suspects, napansin ba natin yan? Yung mga alleged drug suspect, kapag meron na silang search warrant, di ba anytime na lulusobin, mga kababayan? Katulad rin po dyan sa QOGC, anytime po yan. Bakit? Dalawa po ang dala ng kapulisan natin. Search warrant at saka warrant of arrest. Warrant of arrest, mga kababayan, pwede nang arestuhin po or pwede na lusobin po yung property po ni Kibuloy. Kasi nga, meron na po siyang warrant of arrest. Ang maganda dito kasi dalawa po ang kalang dala. Search warrant at saka warrant of arrest. Doon po sa kanyang sinabi, sa sasakyan natin, mga kababayan, kasi sabi niya, kung kilala lang daw nila itong si Kibuloy, hindi niya daw nila ito agagawin. Hindi daw ito gagawin po ng gobyerno natin kung kilala nila itong si Kibuloy. Kilala ko po si Kibuloy, ma'am. Kilala ko po si Kibuloy. Siya po ay manyakis. Siya po ay nangmulis siya po ng isang bata. Bakit namin alam yan? Meron bang tao na hindi magkakaso sa kanya kung hindi pa ito niya ginawa, mga kababayan? Di ba meron pong nagreklamo sa kanya? As in marami. Asal pa ho doon sa mga foreign, yung mga foreigners, yung Russian, isang German. Ngayon, nagreklamo sila kasi ginawan sila ng hindi maganda po ni Kibuloy. Dito rin po dyan po sa Pilipinas, meron po nagkaso sa kanya. Kasi nga inabuso sila, mga kababayan. Ginawa po dito ng hindi maganda po ni Kibuloy. Aside from that, sila po ay minor de edad. Di ba? Magkakaso ba ang isang tao kung hindi sila ginawan po ng hindi maganda po ni makabayan ni Kibuloy? So siya po ay manyakis. Katulad po dito ni Digong, siya po ay si Mang Kanor. So siyempre, pareho sila daw makabayan. Ang mga leader po dito ng mga DBS, ng mga vlogger, ang leader po dito ng QOGC ng mga member, ng mga mangmang talaga at mga tanga talaga, hindi na alam kung ano po ang kalampuon, ganoon rin po ang kalamang alipores, mga kabayan. Kung Mang Kanor si Digong, kung Mang Kanor at manyakis po itong si Kibuloy, ganoon rin po ang kalamang alipores. Ngayon, may hamon ako sa inyo, mga taga-QOGC. Huwag magalit. Huwag kayong magalit sa akin. Anyways, ito'y aking opinion lang po. Ito po aking challenge sa inyo. Makinig. Kasi kung totoong Diyos itong si Kibuloy, mga kababayan, hindi niya po hayaan na siya po ipagtatanggol dito ng mga ordinaryong tao at ng mga mangmang na tao. Pinako po sa krus ating Panginoong Jesucristo, pero hindi niya hinayang, makabayan ang kanyang disipulo na ito po ay hahadlangan. Bakit? Kasi kahit kailan, hindi natin kaya na iligtas po ang isang Diyos. Ang Diyos po ang magliligtas sa ating, makabayan. Meron pong batas ang ating Panginoon na dapat nating sundin at respetuhin. Pero nakasulat rin ito sa Biblia
na meron na po tayong susundin at respeto po ang batas ng tao, makabayan. So gets na ba natin? So dito po sa mga alipores po ng ng KOGC, alipores po ni Digong, kung ako sa inyo, kaladkarin nyo po itong si Kibuloy at iharap nyo po sa gobyerno at iharap nyo po doon sa korte para malaman natin dito na siya ba ay guilty or hindi. Okay? So, before tayo magpatuloy po sa ating mga balita makabayan, well-setter po natin. Nandyan po si Lilian Lalyabi, Jovi Montero, Infinite Stream TV. Hi to Elvera Manser from Austria. Nandyan po si Elvera Cruz, Martel Ting. Hi to Spernito. Kasama rin po natin si Paterno Vendana, Liane Red. Nandiyan po si Nonoy Florin Hills, Price Gasul, Moonflower, For Lovely Grandma from California. Nandiyan po si Rosalinda Cabautan, Nena Hermoso, Michael Vinas. Hi to Ana Aureliana, Palit Gabisay, and hi to Tony Velia. Okay, so mga kababayan ko, meron kong importante po na ipakita sa inyo na kung saan ito'y dapat nating malaman. Bakit? Kasi po ang DICT, mga kababayan, official na po nilang nilaunch po itong Digital National ID natin. At meron pong katanungan siyempre ating mga kababayan po, mga viewers, at yan po ay ating sasagutin, mga kababayan. For more details, let's watch this. Magandang balita, opisyal nang nilunsad ng Philippine Statistics Authority at Department of Information and Communications Technology ang Digital National ID. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Kung kailan nakalis na ng bahay, saka pa naaalala ni Hilda na naiwan niya ang bag na ito. Laman ang mga requirements sa pagkuha ng benepisyo ng gobyerno. Mahirap talaga pag yung isang ID na kailangan talaga. Nalilimutan ko, tatawag ako rito sa bahay na yung ID ko iatid mo rito, kako. Ang magandang balita, opisyal nang inilunsad ng Philippine Statistics Authority at ng Department of Information and Communications Technology ang Digital National ID. Ang mga nagparehistro para sa National ID, maaari nang makuha ang kopya ng kanilang National ID online. I-download lamang ito at magagamit na sa mga pampubliko at pribadong transaksyon. Makukuha yan sa nationalid.gov.ph. Paano kung naiwan ang ID? Sabi ng DICT, ipresenta lamang ang sarili. Nasa loob na kasi ng sistema ng Digital National ID ang impormasyon ng isang tao. Mabi-verify ito sa pamamagitan ng National ID Check at National ID E-Verify na ginawa ng PSA at DICT. If you go to other agency, you have to submit multiple documents or you have to give again your first name, your last name, your middle name, then magbigay ka pa ng ID mo. Ngayon, hindi na. Pag pumunta ka sa isang agency, physical man or online, at binigay mo yung information mo, let's say ako po si David Almirol, ito po yung birthday ko, at nag-fingerprint ako, yung agency, hindi na siya mag-encode pa ng data. Automatic na yon. So we cut a bureaucracy there. Ayon sa PSA, alinsunod ang programang ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang digitalization sa ating bansa. Yan ay para maiwasan ang paulit-ulit na proseso ng pagkuha ng personal na impormasyon at mapabilis ang transaksyon, lalo na sa pagkuha ng mga government services gaya ng benepisyo sa kalusugan at edukasyon. Bahagi rin ito ng ease of doing business para makahikayat ng maraming namumuhunan. It will enable efficient identity verification to significantly improve the overall efficiency and quality of government services, especially in the delivery of responsive and timely social welfare benefits. Tiniyak naman ng DICT na hindi makokompromiso sa data hacking ang mga personal na impormasyon. Naka-full encrypt po lahat ng mga ito. Both internal and external attack, wala pong mangyayari kasi naka-zero trust policy tayo. Sa ngayon, nasa 87.6 na milyong Pilipino na ang rehistrado sa National ID at maaring kumuha ng Digital ID. Ipagpapatuloy ng PSA ang pagpaparehistro at pamamahagi ng pisikal na kopya ng National ID. Okay, so yan pong good news, mga kababayan. So kung doon po sa mga kababayan natin na hindi po naintindihan, meron na pong portal, ang ginawa po ating DICT at saka yung PSA, doon po sa mga agency, mga kababayan, ito po yung mga informations sa inyong national ID. Kung sakaling pupunta kayo doon sa mga agency, mga kababayan, either sa bank or saan man mga pupuntahan ninyo, at kapag kailangan po ng ID,
hindi na po kailangan makabayan na mag-present kayo ng ID. Bakit? Kasi meron po silang portal, ang inyong i-present na po ang inyong sarili lang po, ang inyong pangalan, inyong cellphone number. Doon po sa mga nagtatanong at doon rin po sa nagkikritics po ng ating gobyerno sa PSA na kung saan hanggang ngayon na makabayan, hindi pa rin po nila natanggap ang kanilang physical ID. Well, no problem ho yan. So while naghintay po kayo sa inyong physical ID, pwede nyo rin pong ma-download ang inyong mga national ID makabayan. Paano, Sir Ivan? Itinuro ko na po ito last year. Naalala ba natin po yung eGov.ph makabayan na super app na kung saan ito po yung ma-download dyan sa Play Store, eGov.ph. So, kayo po yung mag-register nito. Siyempre, normal makabayan, mag-register tayo. Ilagay nyo po kung mag-sign up kayo, kung first time niyo mag-sign up kayo, ilagay nyo po ang inyong cellphone number at saka after the makabayan, pag next ninyo, kukunin na po ng system ang inyong IMPIN. Ano ba yung IMPIN mga kabayan? Alam mo na, 'di ba doon po sa mga taong meron pong GCash, 'di ba meron pong IMPIN mga kabayan? So the same rin po 'yan. Ang ibig sabihin po ng IMPIN, 'yan po ay Mobile Personal Identification Number mga kabayan. Normal talaga 'yang hahanapin po ng lahat ng mga applications tungkol ito sa mga banking po ng mga applications mga kabayan. Like for example sa GCash, 'di ba meron pong IMPIN. And after that, insert niyo po ang inyong mga credentials like name, ang inyong middle name at saka yung surname mga kabayan. And simple as that. At saka pati po yung address. And after the makabayan, pwede nyo pong ma-download ang inyong national ID. San, Sir Ivan? Kung nandun na po kayo sa homepage ng eGov.ph makabayan, i-click nyo lang po dyan sa baba, yung nasa gitna makabayan, makita nyo na po ang inyong national ID. Ito po ay itinuro ko noon. Pero siyempre noon makabayan, that is last year, hindi pa kasi ito na-implement. Yun po ay undergoing pa makabayan. So, progress pa lang po. So, nakita ko ito, nag-effective na, that is last year, somewhere in November makabayan, if not mistaken. November o October yata yon. Doon na nag-start, na nakita ko po na meron pong national ID, dyan po sa eGov.ph. At kapag hindi pa rin po nyo madala inyong ID makabayan, so don't worry. While nag-wait kayo sa inyong physical ID kasi darating pa yung makabayan, so pwede na pong gamitan po yung eGov.ph. At kahit pupunta kayo doon sa mga agencies, meron na po sila mga portal para po sa mga national ID makabayan. Kasi nga, kailangan na po natin talagang gagamit po ng national ID. So yan po ay good news makabayan na galing po sa ating Marcos administration. Okay? So makabayan ko, ipakita ko rin po sa inyong ating good news. Kasi nga si PBBM, siyempre nang imbita siya at saka ipinaalam niya sa ating makabayan na meron po mga programang nangyayari doon po sa Rizal Park. Kasi nga ito po yung programa ng makabayan para po sa Araw ng Kalayaan. So ito po yung nag-start na po the other day, Pitsat ng Makabayan. So marami po mga programa doon. Like for example, parang Servicio Fair Makabayan. Kung ano yung nakikita nyo doon sa Servicio Fair, yun po makikita nyo doon sa programa po ng Araw ng Kalayaan Makabayan. Meron din pong mga concerts. At para po malaman natin, let's watch this. Ipagdiriwang na ng bansa ang ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Kinaman, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-imbita sa ating mga kababayan na makiisa sa iba't ibang mga aktibidad na handog ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Makiisa sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ang paghihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kasunod ng Independence Day celebration ngayong June 12. Kaya samahan nyo kami. Dalhin ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan, at higit sa lahat, ang inyong pagka-Pilipino. At makilahok sa selebrasyon ng ating ika-126 na Araw ng Kalayaan. Simula sa June 10, ilang programa ang inihanda ng gobyerno ang dapat asahan sa Quirino Grandstand at Burnham Green, gaya ng cooking competition, obstacle course race, libreng concert sa gabi, at ang Tiangge, tampok ang mga produktong lokal. Mayroon tayo mga libreng concert gabi-gabi. May Tiangge ng local products, mayroon ding Labuyo Eating Contest o Chili Festival, may free movies tungkol sa ating mga bayani. Hindi rin mawawala ang mga serbisyong bayan na one-stop shop caravan na ginagawa natin sa bagong Pilipinas. At siyempre, sa 12 ng Hunyo, magkakaroon tayo ng Parada ng Kalayaan kung saan 22 na float na gawang Pinoy ang paparada. Makikilahok ang iba't ibang probinsya. Magkakaroon din ng free concert ng P-pop girl group na Bini sa mismong June 12 sa Kalayaan Parade. Isang taunan at makasaysayang event sa bansa
ang June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa nakaraang 126 na taon hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy rin ang pakikipagpulong ng gobyerno sa iba't ibang bansa upang matulungan ang Pilipinas sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan nito. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na paigtingin ang importansya ng Araw ng Kasarinlan. Kasabay nito, ang pagwagayway ng watawat at pakikiisa sa national causes o hakbang ng pamahalaan. Unang-una ay dapat ipakita natin at iwagayway natin ang ating watawat para maalala din natin at lahat na makakita ang buhay ng Pilipino. At nang tanungin ng Pangulo kung paano niya ipinagdiriwang ang Independence Day noong siya ay bata pa, sabi niya, Nung bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang aking ama sa formal celebration, pero yung naalala ko talaga, yung mga ginagawa namin sa eskwela. At siyempre, nag-aaral kami tungkol sa Independence Day, tungkol sa Araw ng Kalayaan. At gumagawa kami ng mga programa, nagtutula kami para maipaalala sa amin at matutunan namin kung ano ba talaga ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula na ngayong araw ang iba't ibang aktibidad ng pamahalaan na bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. At para mas mailapit ang programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan, nasa Rizal Park ngayon ang booth ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa Rizal Park ngayon sa Maynila ang mga booth mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pangpamahalaang programa at serbisyo. Kabilang ito sa mga pre-program activity sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Miyerkules. Napakaraming booths ang nandito ngayon sa Luneta Park. 39 na ahensya ng gobyerno nga ang lumahok sa pampamahalaang programa at serbisyo na bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong taon. Binuksan ito ngayong Lunes sa pangunguna ng MMDA, DTI, National Historical Commission of the Philippines at Civil Service Commission. Layo nitong ilapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan at maging one-stop shop sa lahat. Si Nicodemus, kagad nakuha ang renewal ng kanyang lisensya na nakakard pa sa booth ng Land Transportation Office o LTO na isa sa mga ahensyang kalahok. Mabilis, siguro mga more than 30 minutes. Pagpapel, di ba? Lalo na driver, lagi nasa bulsa. So easily na dilapidated na nasisira. So mas maganda ID na, siyempre. 'Di ba? Social. Kasama rin sa programa ang mga NGOs. Ito na ang ika-11 taon na naging bahagi ang pampamahalaang programa at serbisyo sa mga aktibidad ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Layunin po ng programang ito na ilapit sa ating mamamayan ang mandato ng bawat ahensya upang malaman nila kung saang ahensya sila pupunta kapag nangangailangan ng serbisyo. This activity serves as a platform for government agencies, instrumentalities, and participating private institutions to showcase their services, initiatives, and accomplishments to the public. The NHCP believes in the tapang, talino at tibay ng Pilipino. And thanks to our partner government agencies, we have it proudly displayed here. Hanggang bukas, maaaring bisitahin ng publiko ang mga booth sa pampamahalaang programa at serbisyo. Samantala, halos 12,000 pulis ang ipangakalat para panatilihin ang seguridad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi lamang po dito yan sa Metro Manila, inaasahan din po natin maging sa mga probinsya at ibang mga rehiyon ay magkakaroon din po sila at magsasagawa ng pagdiriwang po ng Independence Day. At yung ating deployment po ay pwede po yan magkakaroon ng adjustment. May temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon kung saan marami pang aktibidad ang inilinya para dito.
Okay, so i-shoutout po natin mga kabayan. Kasama natin ngayong araw si Ami Werma. Nandiyan po si John Wick, si Ashin. Hi to Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regen of Cute Cebu City. That is greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Shoutout daw sa family Luta na nandyan sa Dubai. Pati daw sa kanyang kasamahan galing from Eva Tienza na nandyan sa Dubai. I-shoutout natin ang mga INC member o Iglesia ni Cristo. Greetings come from Ani Huson. Nandiyan po si Biyahe ni AJ TV from South Korea. Nandiyan po si Benji Sumailo. Shoutout daw sa kanyang wife na si Dali. Hi to Gemma Sampilo Camarines, Ming Ongria Centino. Hi to Caroline Campos. Kasama rin po natin si Alicia Lee, Shimizu LV, Helen Martinez, Helen Lamira Cabayao. Nandiyan po si Jonitz Jax, Victor Robin, Rosalie Cartera, Lynn Enriquez, Janelle Nelmida Tablang. Hi to Churu Vu. Nandiyan po si Rubel Ferrer Official, Songowen Lila Kalagahan. Hi to Gayatin Esterlita. Okay, so makakabahan ko, any comments, suggestion, reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, yan po ang ating mga nakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.